Welcome as you join us in an exciting Dominion Power Kingdom Experience Holy Spirit Authority Packed session brought to you by Global Diplomat College Center and Forbes Global. Now, as you join us in this online Kingdom of God seminar now in progress with God's holy prophet and ambassador of the Kingdom of Heaven, Joseph Forbes, we are transforming students into leaders and leaders into agents of change. Before we continue, please subscribe to this channel and give us a thumbs up. Hello everyone from Global Diplomat College Center. This is LB, God's pastor and ambassador of the Kingdom of Heaven. Our session topic for this time is about control your mind. Kontrolin ang iyong isip. This is in Tagalog version. We are living in the time of the Kingdom of God, the time of the Holy Spirit. Mula kay Albert Einstein, ang mundo o sanglibutan ay mapanganib na lugar, hindi dahil sa mga taong gumagawa ng masama, kundi dahil sa mga taong walang ginagawa. Lahat tayong mga tao ay may magagawa para ang mundo ay maging better place. Papaano? Yon ay control your mind. Kontrolin ang pag-iisip. Walang mas makapangyarihan sa lupa kaysa sa human will o kalooban ng tao. Ang kalooban ng tao ay napakamakapangyarihan na kahit ang Diyos mismo ay di bagawang kontrolin ito. Hindi nakukontrol ng Diyos ang kalooban natin. Tayo ay hindi nilikhang mga robots dahil binigyan tayo ng will. Kalayaang pumili at mag-decide o gumawa ng mga desisyon. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan na siya mismo ay nag-aangkin nito. Ang will natin ang sentro at tadhana ng tao. Ang pinaka-dangerous o mapanganib na gift o kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Bakit at ano ang dahilan? Ang will din ang pinaka-precious gift o pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang will ng tao ang pinakamapanganib na gift na ibinigay sa atin sapagkat ito'y may abilidad o kakayahan na piliin kung susunod sa Diyos o lalabag o lalaban tayo sa Diyos. Pag-aralan natin ang puso ng tao. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 15, Talatang 11 ay nagsasabi, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang puso ang ating subconscious mind. Ano ang nasa puso ng tao? Pagpatay, pagnanakaw, shoplifting, pag-uumit. Pag ikaw ay nasa trabaho, minsan may inuumit tayo mga ballpen, mga papers, mga clips, o kung ano-ano. Sinungaling na pagpapatotoo o false witness, pamumusong laban sa Diyos. Lahat ng tao ay mayroong dalawang mind o kaisipan. Una, ang conscious mind. Ito ay may kamalayang pag-iisip. Lahat ng nakikita natin, lahat ng awareness sa paligid natin, ang ating iniisip, naaamoy, nararamdaman, naririnig, ito'y nasa conscious mind. Pangalawang kaisipan natin ay ang tinatawag na subconscious mind o ang ating puso. Ang lahat ng pumapasok sa ating conscious mind ay dumadaloy at iniimbak sa ating puso, ang subconscious mind. Ito yung storage ng lahat ng nakikita natin, lahat ng awareness natin sa paligid, lahat ng nararamdaman natin. Kaya dapat maingat tayo kung ano ang ating pinakikinggan o tinitignan. Dahil hindi lahat ng nakikita natin at naririnig natin ay matuwid sa harap ng Diyos. At ito ay pumapasok at naiiwan sa ating subconscious mind o sa ating puso.
Kaya dapat may kontrol tayo sa ating pag-iisip at sa ating sarili, sapagkat ito ang magiging buhay mo. It makes who you become and who you really are. Ating alalahanin ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva. Mula sa aklat ng Henesis, Kabanatang 4, talatang 1, nasusulat, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Talatang 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Talatang 4, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Dapat tayong maging maingat kung ano ang inihahandog natin sa Panginoon at kung ano ang ibinibigay natin sa Diyos. Sa talatang 4, si Yahweh ay nasiyahan o nalugod kay Abel at sa kanyang handog. Tayo ba ay nagbibigay ng ating best sacrificial offering sa Lord? Katulad ni Abel. Si Abel, he gave God his best offering. Ano ang ibinibigay natin sa Diyos? What type of offering or sacrifices are you giving to God? So, kinilala ng Diyos o the Lord God acknowledge Abel's offering. Ang Diyos ay kinikilala at ina-acknowledge kung ano ang ginagawa natin. So, the Lord had respect on Abel's offering. Sa verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng kanyang galit. You see? Ang galit ay nagmumula sa ating puso, sa subconscious mind. Sa aklat ng Henesis, talatang 6, kabanatang 4. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? You know, ang tao pag galit, makikita mo talaga yung kanyang itsura, yung kanyang mukha. Nagbabago ang kanyang mukha. Talatang 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo. You see, ang galit ay dapat ito ay pinaghaharian natin, kinokontrol, nilalabanan. Sa talatang 8, isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Kasi meron siyang plano. Nagkaroon ng plano si Cain. He planned to kill Abel before he killed his brother. So isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at sabi, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Ang plano ay nagmumula sa puso. Yung galit na niya nasa kanyang puso at pinlalo niya na patayin si Abel. Like what is happening now. Hamas brutally attack a village sa Israel. Ang pangalan ng village ay Kibbutz. At pinatay niya yung mga babies, pinatay nila yung mga taong naandon, mga matatanda, bata, walang sinisino. Ni-rape yung mga kababaihan. And then, sinunog yung mga properties nila, even the lives, they murdered and they pinutulan pa ng ulo yung iba na kanilang pinatay. At ito'y mula sa galit, mula sa ideolohiya na kanilang pinaglalaban na nasa kanilang conscious mind at nasa kanilang isip. At ito'y pumasok na sa kanilang puso. Kaya yung galit ay naandon, sobrang galit na. Tignan natin sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, talatang 11.
Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pagarian o paglabanan at kontrolin ang pag-iisip. This is LB, God's Pastor from Global Diplomat College Center. This Kingdom Seminar had been brought to you by Global Diplomat College Center through all the ambassadors in the embassy centers. Matthew 24:14 declares, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all the nations, then shall the end come. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." We want to thank and appreciate all our subscribers and viewers all over the world. Thank you so much for being partners with us in proclaiming the gospel of the kingdom. If you are not subscribed yet, please subscribe to this channel, Global Diplomat College Center, and click that notification bell for the update videos. God bless you and your families. God bless all the nations of the world. Glory to God alone, King of kings and Lord of lords.